Welcome to our Hana Filipino worship today. Wini-welcome ko kayo sa ating Hana Filipino Worship. I hope that today in worship and in prayer, you find God's missions in your life. Nawa sa pagsambang ito at sa panalangin, mahanap ninyo ang misyon na ibinibigay ng Diyos para sa inyo. Today's title is Missions is the Way. Ang pamagat ngayon ay ang misyon, ang daan. We read today Romans chapter 11, 25 to 26. At binasa natin ang makikita sa mga taga-Roma 11, 25 hanggang 26. What is the difference from mission and missions? Ano ang pagkakaiba ng misyon at mga misyon? It's a little bit different. Ito ay magkaiba. God called us as His children so we can enjoy the blessings of sharing this gospel. Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak upang ma-enjoy natin ang biyaya na maibahagi ang magandang balitang ito. But with our own strength and our own experiences, we cannot do it. Ngunit sa pamamagitan ng ating kalakasan at karanasan, hindi natin ito kayang gawin. That's why we must take first God's mission in our life. Kaya ang dapat muna nating taglayin ay ang misyon na binigay ng Diyos para sa ating buhay. What is God's mission for our life? Ano ang misyon na binigay ng Diyos para sa atin? First, to send a Savior for us. Unang-una, pinadala niya ang tagapagligtas para sa atin. And He is Jesus. At siya ay si Jesus. But Jesus did the work of Christ, At ginawa ni Jesus ang gawain ng Kristo. becoming the only true prophet that fulfilled the word of God and opened the way to meet God. At siya ang naging tanging propeta at ginawa niya ang gawain na maging tunay na daan upang makatagpo ang Diyos. And not only we have the blessing now to know and meet God, we have now the blessing of the true priest in our life. At hindi lamang ang biyaya na siya ay makatagpo, ngunit natanggap natin ang biyaya na magkaroon ng tunay na pari. What is true priest for us? Ano ang tunay na pari para sa atin? He's the only one who died for us on the cross. Siya ang tanging namatay sa krus para sa atin. The only one who shed his blood for us. At siya ang tanging nag-alay ng kanyang dugo para sa atin. So we can be true worshipers only to God. Upang tayo ay maging tunay na mga mananampalataya para sa Diyos. That's why we confess before we start, we worship Him in truth and in spirit. Kaya't ating kinukumpisal sa umpisa na tayo ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. That's only possible because He became our true priest. At ito ay posible lamang pagkat siya ang naging tunay na pari para sa atin. Not only that, He became our true king. Hindi lamang iyon, siya ay naging tunay na hari para sa atin. What is king? Ano ang hari? Victory, Ito ba ay tagumpay? or more is conqueror. Ang ibig sabihin, siya ay sumakop. Where did we come out, right? Saan ba tayo lumabas? He delivered us from another king of this world, Tayo ay pinalaya niya mula sa hari ng mundong ito. and that's Satan. At yun ay si Satanas. No one can come out from Satan's hand with their own strength. Walang sino man ang makakaalis sa kamay ni Satanas sa pamamagitan ng ating lakas. Only through the King, who is Christ, we are saved and delivered from Satan. Sa pamamagitan lamang ng ating hari na si Kristo, tayo ay tunay na makakalaya. This is what we say, you have opened your eyes to the gospel. At ito ang masasabi natin na tunay na nabuksan ang ating mga mata para sa Ebanghelyo. Knowing this is opening your eyes to the gospel. Ang pagkakaalam natin sa nasabi ko kanina ay pagkabukas ng ating mata para sa gospel. If I give you a little example, let's say the gospel has a form of square. Kung halimbawa, ang Ebanghelyo ay ganito, isang square.
Some people look at it this way, right? Ang iba, tinitingnan nila na square ang gospel. If it's to the side, some people look at it the other way, right? Ngunit kung sa ibang banda nila titingnan, pwedeng makita nila na parang iba ito. But that's not accurate. Ngunit hindi ito ang eksaktong kahulugan. We need to know what God has given to us as the gospel. Ang dapat nating malaman ay kung ano ang binigay ng Diyos na gospel para sa atin. We need to confirm what the scripture says about the gospel. Dapat nating masigurado kung ano ang sinasabi ng salita patungkol sa gospel. And what does the gospel says, the scripture says about the gospel? At ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa gospel? Romans chapter 5:10. It says, "From enemies of God we were, to Romans 8:17, to children of God." Sinasabi sa Romaso 5:10 hanggang sa Romaso 8:17 na tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tayo ay mga naging anak ng Diyos. Romans 6:16, being slave to this world, to sin, but now we are free, and now we are servant of righteousness. At sinasabi sa mga taga-Roma 6:16, tayo ay mga alipin ng kasalanan, ngunit ngayon tayo ay malaya na at naging alipin ng katuwiran. What is the gospel? John 8:44, we were following our father, the devil, but now we're completely moved to his kingdom. 1 John 3:24. Ano ang gospel? Tayo sa Juan 8:44 ay mga pag-aari ng Diablo. Ngunit kung titingnan natin ang unang Juan 3:24, tayo ay mga pag-aari na ng Panginoon. What do you see here? Ano ang nakikita nyo dito? The gospel completely changes your identity. Ang gospel ang siyang nagbabago ng iyong pagkakakilanlan. This is not just knowing the gospel, right? Hindi lamang ito na alam mo kung ano ang It's a gospel, complete transformation. ngunit ito ay kumpletong pagbabago para sa iyo. So if you open your eyes to the gospel, now you know what's the mystery of God. At kung ibubukas mo ang iyong mata patungkol sa gospel, ngayon makikita mo ang misteryo ng Diyos. What is the mystery of God? First Colossians chapter 1:26. Ano ang misteryo ng Diyos? Makikita natin sa Kuloso 1:26 hanggang 27. Colossians 2:2. At sa Kuloso 2:2. What is the mystery of God? Ano ang misteryo ng Diyos? It is Christ. Si Kristo. And who has this mystery? At sino ang merong misteryong ito? Those who believe in Him, right? Ang lahat ng naniniwala sa Kanya. The church. Ang simbahan. That's why the church must have the mystery of God, who is Christ. Kaya ang bawat simbahan ay dapat mayroong misteryo ng Diyos na si Kristo. That's why the church must only confess and proclaim only Christ. Kaya't ang simbahan ay dapat iproklama ang walang iba kundi si Kristo lamang. And if the church knows this mystery, the church possess the answer. At kung alam ng simbahan ang misteryong ito, tunay na mayroong sagot ang simbahan. That's why, with this answer, we must go to one journey, which is evangelism and missions. Kaya't paghahawak natin sa sagot na ito, dapat tahakin natin ang iisang lakbayin, ang ibanghelisasyon at ang misyon. That's why the mystery of the church is missions. Kaya ang misteryo ng simbahan ay walang iba kundi ang misyon. We read today in Romans chapter 11:25-26, right? Binasa na natin ngayon ang mga taga-Roma 11:25 hanggang 26. Look at the Old Testament. Kung titingnan natin ang nasa lumang tipan. Israel were free from Egypt to be a nation for all nations. Ang Israel ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto para maging isang nasyon para sa lahat ng mga nasyon. Same thing. God freed them from Babylon through David
from the Philistines through David to what? To be king for all nations. Katulad ng ginawa ng Diyos, gamit si David, sila ay pinalaya sa mga Pilisteo upang maging hari para sa lahat ng mga nasyon. Also, God freed them from Babylon, so people of Israel becomes the prophet of all nations. At sila din ay pinalaya mula sa Babylonia upang ang mga taga-Israel ay maging propeta para sa lahat ng mga nasyon. That's the Old Testament, right? Ito ang nakasaad sa Lumang Tipan. But the New Testament is the same thing. Ngunit sa Bagong Tipan, ito din ay katulad na bagay. Matthew 28 verse 18 to 20. Kung titignan natin ang nasa Mateo 28, 18 hanggang 20. Go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gawin ninyong mga disipulo ang lahat ng mga bansa. Mark chapter 16:15. Nasa Marcos 16:15. God is sending us to the whole wide world. Tayo ay pinapadala ng Diyos sa buong mundo. And also in Acts chapter 1:8. At sa mga gawa 1:8. You will be my witnesses, Samaria, Judea, Jerusalem, and to the ends of this earth. Kayo ay aking maging mga saksi mula sa Samaria, Judea, Jerusalem at hanggang sa dulo ng daigdig. What does that mean? for Ano us? ang ibig sabihin nito? God saved us through Christ. He opened the way to meet Him, but also He gave us His mission. Tayo ay pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo at tayo ay dinalay niya upang gumawa ng misyon. That's why it becomes our missions when we hold on to His mission. Kaya ito ang nagiging mga misyon para sa atin kung panghahawakan natin ang kanyang binigay na misyon. That's why we need to do something very important. Kaya mayroon tayong dapat gawin na napaka-importante. We cannot forget the importance of church. Dapat nating alalahanin ang importansya ng simbahan. What must church do? Ano ba ang dapat gawin ng simbahan? Raise disciples. Ang tunay na mahanap at ang mga disipulo. Look at the whole wide world. Churches are closing. Kung titingnan natin ang mga simbahan sa buong daigdig, ito ay nagsasara na. I shared this in another worship. In Guatemala, mega churches, so many of them. At aking naibahagi ito kanina na sa Guatemala, maraming mga malalaking simbahan ang naroon. I'm telling you, churches, 3,000 gather every Sunday. Sa isang simbahan lamang, may 3,000 mga tao ang nagtitipon-tipon. And they say, it's a trend, it's a culture. At sinasabi nila na ito ang trend ngayon at ito ang kultura ngayon. So many gather, but the spiritual problem of Guatemala is not solved. Marami ang nagtitipon, ngunit ang espiritual na problema ng Guatemala ay hindi pa rin nagkakaroon ng solusyon. There's one pastor who listened to this message. At meron isang pastor na nakapakinig ng mensaheng ito. And he said, I must proclaim this. At sinabi niya na ito ang dapat kong iproklama. And he shared this to the church. At ito ay kanyang ibinahagi sa kanyang simbahan. He had around like 700 members. At sa kanyang simbahan, merong 700 mga miyembro. 700 is a lot. At napakarami ng 7,000, di ba? At 700. We're just 4 here, right? 5 here. Right? Ngayon, ang mga kasama ko, 5 tao lang ang kasama ko ngayon. But when he said, I'm going to share this gospel, 70% left. Ngunit nang sinabi niya na kanyang ibabahagi ang gospel na ito, 70% ang umalis sa simbahan. Next Sunday, 70% left. At nung sumunod na linggo, 7% ang umalis. And 30% are left, right? Merong 30% ang natira, di ba? He told to 30% who wants to really discipleship and training. At tinanong niya ang natira kung sino ang gustong tunay na magsanay sa pagiging disipulo. Come Wednesday, he says. At sinabi niya, pumunta kayo sa Miyerkules. How many came, you think? At alam niyo ba kung ilan ang dumating? So from 700, 300 left, right?
Sa 700, naging 300 ang natira. Only 3 came. Merong tatlong katao na lamang ang dumating. 1% only, right? 1%. So he was shocked. At siya ay nagulat sa nangyaring iyon. Really? Nobody is really interested in this. Naisip niya na walang kahit sino ang interesado sa mensaheng ito. It was so difficult for him. At nahirapan siya sa pagkakataong iyon. But as a pastor, consciously, he must proclaim this. Ngunit bilang pastor, at siya ay gamit ang kanyang konsensya, alam niya na dapat niyang iproklama ang mensaheng ito. Why am I sharing this? You're truly blessed. Bakit ko ito ibinabahagi? Dahil kayo ay tunay na pinagpala. It's not to lift you up, it's meeting a church that proclaims only Christ. This is a miracle. Hindi sa gusto kayong pataasin ang inyong pakiramdam, ngunit sa simbahan na nagdideklara lamang ng tanging Kristo, ito ay tunay na biyaya para sa inyo. I mean, sharing Christ is not bad, right? Hindi naman masama ang pagproklama or pagbahagi patungkol kay Kristo, di ba? But people are not interested. Ngunit hindi interesado ang mga tao dito. Why? Bakit? So many things are in them, and church could not give the answer. Pagkat napakaraming bagay ang nasa kanila at hindi kayang bigyan ng simbahan ng sagot ang mga ito. Only remember this. You must be a disciple. Ang dapat ninyong tandaan, ikaw ay dapat na maging disipulo. And disciple is not just, we need to do this, to do that, and then works like this. No. Ang disipulo ay hindi patungkol sa dapat nating gawin ito, at dapat nating magawa ito. Discipleship is not calculation. At ang paggawa ng gawain ng pagiging disipulo ay hindi nakabase sa ating kalkulasyon. We need to really come out from that frame. Tayo ay dapat lumabas sa ganitong sisidlan. Disciple is really spiritual warfare. Ang disipulo ay patungkol sa espiritual na pakikipaglaban. To raise one person in the gospel as disciple of Christ is a spiritual warfare. Upang ang isang tao ay tunay na maitayo bilang disipulo ni Kristo, ito ay tunay na nangangailangan ng espiritual na pakikipaglaban. I'm not saying this because I'm not saying this because it is so hard to raise one person. Is Satan knows what's the key. Hindi ko ito sinasabi dahil napakahirap gawin ito, ngunit alam ni Satanas kung ano ang susi para dito. He knows that if one disciple is raised, it is done. Pagkat alam niya na kung ang isang disipulo ay tunay na may itatayo, alam niya kung anong We mangyayari. have a wonderful team here, right? Praying for the field of Philippines. Meron tayong team dito na tunay na patuloy na nananalangin para sa Pilipinas. If someone asks you, can you say Philippines? What is in your heart? Kung may magtatanong sa iyo patungkol sa kaya mo bang isalba ang Pilipinas, ano ang mararamdaman mo? Someone asked me that too. Pastor, were evangelization possible? Meron din nagtanong sa akin na posible ba po ang pangdaigdigang ebanghelisasyon? What did I respond? Ano ang sinagot ko? Of course. Why? Pwede. Because it is God's greatest desire. Pwede pagkat ito ang pinakadakilang kagustuhan ng Diyos. It's not like I want to word evangelize the word. It's God's desire, word evangelization, right? Hindi sa dahil gusto kong gawin ito, ngunit ito ang pinakakagustuhan ng Diyos. But I saw that through one disciple, God
fulfills his evangelization. At nakita ko sa pamamagitan ng aking mga mata na ang gawain ito ng ebanghelisasyon ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang disipulo. Disciple of Christ. Ang disipulo ni Kristo. Don't be moved by anything. Dapat wag kang madala ng kahit ano lamang. I don't want to make you feel like good, but actually, you have so many things ahead of everything right now. Hindi sa gusto kong kumbinsihin kayo upang makaramdam kayo ng mabuti, ngunit ang katotohanan, kayo ay mas nauuna sa mas maraming bagay. In other words, you have now everything. Ibig sabihin, nasa sayo na ang lahat. Now, you need to be a person of prayer. At ngayon, ikaw ay dapat maging isang taong nananalangin Receive the guidance of the Holy Spirit. at matanggap mo ang paggabay ng banal na Espiritu. One more thing. At isa pa, Training. ang pagsasanay. What is training? Ano ang pagsasanay? We say training is preparation, right? Sinasabi natin na ang pagsasanay ay ang paghahanda. No, Hindi. it is not preparation. Hindi ito tumutukoy sa paghahanda. Do you lack, the gospel lacks, that's why you train? Sa tingin mo ba, may pagkukulang ang gospel kaya dapat mong magsanay? But why we train then? Ngunit bakit natin kailangang magsanay? Is to execute the gospel. Upang magawa ang gospel. What does that mean? Anong ibig sabihin? It's actually believing and knowing that the gospel is taking place. Ito ay nangangahulugan na pinapaniwalaan mo at alam mo na ang gospel ay tunay na nangyayari. It's a whole different concept about training. Ito ay ibang pagtingin patungkol sa pagsasanay. That's why next year, our trainings will be more based in this direction. Kaya't sa susunod na mga taon, ang ating pagsasanay ay nakadirikta dito. Maybe it's a little bit hard to understand now, right? What is executing in training? Maaring ito ay mahirap intindihin ngayon, ngunit ano ang pagsasagawa na ito na naka-ugnay sa pagsasanay? Because we usually think training and what's next, right? Pagkat lagi nating naiisip na ngayon magsasanay, pagkatapos ano ang susunod? But executing means what's next is already done. Ngunit ang pagsasagawa ay kung ano ang susunod, ito ang ibig sabihin tapos na. This we need to do for Philippines. At ito ang dapat nating gawin para sa Pilipinas. Of course, we need to prepare, we need to form them, we need to nurture them. So many things we need to do, right? Dapat nating gawin na tayo ay maghanda, dapat nating alagaan ang mga disipulo. Marami tayong dapat gawin. But many other organizations are already taking place in the fields, and we're losing it. Ngunit maraming mga organisasyon na ang nangyayari sa field at marami nawawala sa atin. That's why next year we need to take this as a direction specifically for our Philippine team. At kaya para susunod na taon, ito ang magiging direksyon para sa atin, lalong-lalo na sa ating Philippine team. Then camp makes sense. At makikita natin na ang camp ay magkakaroon ng halaga. Then intensive training makes sense. At ang intensibong pagsasanay ay magkakaroon ng halaga. If we don't do this, it's work. Kung hindi natin gagawin ito, parang ito ay trabaho para sa atin. Feeding people, inviting people, treating them well. This is work. Parang Too much trabaho, work. napakaraming trabaho na
magpapakain, mag-iimbita, at tatratuhing mabuti ang mga tao. Parang napakadaming trabaho nito. But if you execute training, God starts to work. Ngunit kung It's ang pagsasanay ay ating isasagawa, ang Panginoon ang siyang gagawa at ito And I ay kaiba. think this missions trip, I was able to go. I was able to see that. At sa aking kakatapos lamang na mission trip ay nakita ko ang bagay na ito. How everything God worked before we arrived. Kung paano ang Diyos ay gumawa bago pa man kami dumating doon. And how God opens the doors before we arrived. At kung paano binuksan ng Diyos ang mga pintuan bago pa man kami dumating sa lugar But na through iyon. one disciple. At iyon ay sa pamamagitan ng isang disipulo. When there's disciple and you execute training, God's kingdom starts to establish. Kung mayroong disipulo at iyong isinagawa ang pagsasanay, makikita mo ang kaharian ng Diyos na tunay na nandoon. I would like to take you, right, and see together, right? Oh, right. But we don't have the same circumstances now, right? Nais kong dalhin ang aking mga kasama dito, ngunit at upang makita din nila ang nangyari doon, ngunit magkakaiba ang aming mga sirkumstansya ngayon. That time will come. I don't know when, but that time will come too. Ngunit alam ko na mangyayari, magaganap ang oras na iyon. But the greatest answer is believing even though you have not seen it. Ngunit ang dakilang sagot ay ang pananampalataya kahit na hindi mo nakita. That's why let's keep praying for really finding and raising one disciple of Christ in our Philippine nation. Kaya tunay nating ipanalangin ang mahanap at maistablisa ang tunay na disipulo para sa Pilipinas. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for the worship. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsambang ito. You have given us this precious people who has gathered in your name. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagkatipon dito para sa iyong pangalan. Continuously, let us realize and open our eyes to the gospel, Patuloy na tunay na maipakita mo sa amin ang gospel. knowing that the church must only proclaim only Christ. At na alam namin na ang simbahan ay tunay na magproklama lamang ng gospel. Bless all of the listeners and also worshipers online. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kasama namin ngayon na nagsasamba sa online. Even though it's an online worship, work in their life and also move their hearts and restore their faith. Gumawa ka po sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga puso at panumbalikin mo po ang kanilang pananampalataya. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling and the guidance and the working of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos residing in Daegu, specifically also who are scattered all wide world, listening and worshiping in truth and spirit, restoring the gospel, restoring also the eyes to see the gospel, to have the missions that is the only way. Be upon them now and forever. Amen. Sa aming